So don't respond to insults. Ito mga kapatid sino ba sa atin ang hindi na-insulto o hindi pa nakaranas na insultuhin? Mga kapatid, marami pong mga nang insulto na hindi lang sa salita, kundi pag ganun din po sa gawa. At napakaraming mga bagay mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:39, if someone strikes you on the right, check sa iyong pisngi, mga kapatid, pasampal mo rin kabila. Pero mga kapatid, Jesus is talking about more than physical violence. Hindi po sinasabi ng Panginoon yung physical violence because He specifies the right. Check. Ibig sabihin mga kapatid, the only way a right-handed person can hit you on the right cheek is with the back of their hand. Diba? Kung sasampalin ka, magkaharap ng tao, pag sinampal ka sa kanan, hindi ka masasampal ng nagpaganon. Patalikod. Kasi kanan mga kapatid. So according to rabbinic law, hitting a man with the back of your hand was twice as insulting as hitting a man with the palm of your hand. Mga kapatid. Mas mainsulto ka kapag sinampal ka ng pagganyan, mga kapatid, kasi kanan. Mas po yung mga kapatid, mas nakaka-insulto daw po yan kaysa yung pagganyan. Kasi pagkaganyan, mga kapatid, pwedeng dampiin lang. Pero pagkaganyan, medyo malakas po talaga yan. So, pero ang sinasabi po dito, mga kapatid, ay kapag ka-ininsulto ka, hindi tayo magre-respond sa pag-insulto. Mga kapatid, yun po ibig sabihin nun. So, katulad po ng isang tao, si Sanfield, o si George Costanza, mga kapatid. Minsan po sa meeting ng kanilang office, yung mga office workers, siya po ay ininsulto ng kanyang office mate. At sapagkat na-insulto siya, mga kapatid, napahiya siya sa harap ng maraming mga tao. Nag-isip po siya ng paraan o nag-isip po siya na isang araw gaganti din po siya. Papahiyain din po niya yung taong nagpahiya sa kanya at ininsulto siya sa harap ng maraming tao. Mga kapatid, so inaantay po niya yung pagkakataon na yun. Mga kapatid, noong siya po ay nagkaroon na ng pagkakataon, ay yung tao po na insulto sa kanya ay nag-resign mula po sa kanilang opisina at pumasok po sa ibang malaking kumpanya. Medyo malayo, mga kapatid, yung lugar na yon. So, tuloy pa rin yung iniisip niya, yung plano niyang gaganti siya, mga kapatid. Hindi na siya makatulog, hindi po siya magkaroon ng kapayapaan sa isipan niya, iniisip niya na maghihiganti siya. Dumating po yung araw na yon, nagkaroon ng convention yung mga workers at doon din po sa convention na yon, nandoon din po yung taong mag-insulto sa kanya. Yun po yung pagkakataon, mga kapatid. Nagkaroon sila ng pagsasama-sama, nag-usap-usap. Ito na, inihanda niya yung kanyang paghihiganti. Nung siya po ay magsasalita na para mag-insultuhin yung taong nag-insulto sa kanya, ang nangyari, mga kapatid, baliktad. Siya pa yung ininsulto lalo yung taong nang insulto sa kanya, mga kapatid. So hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na mag-fight back. Hindi po niya na-insulto yung tao, mga kapatid. So sa halip siya pa ang mas lalong na-insulto. Ano sa palagay ninyo ang kanyang naramdaman, mga kapatid? Mas lalo pa siyang sumama ang pakiramdam at lalo pang nagalit. Mga kapatid, ilan sa atin ang nakaranas ng ganyan? How many times have you fumed and fretted over an insult? Alam niyo, mga kapatid, yung lagi nating iniisip, para bagang tape, mga kapatid. Kasi tape na paulit-ulit nating piniplay sa ating isipan ang pag-iinsulto ng mga taong ginawa sa ating, mga kapatid. It never makes you feel better. It never resolves the problem. It never takes away the hurt. In fact, the longer you hold on the idea of retaliation, the more the insult hurts. Tama? Lalo kung ikaw ay nasasaktan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang pinakamainam na gawin, mga kapatid, ay let go and move on. The best thing to do is move on, mga